Nasa linya po natin ngayon si Attorney Domingo Cayosa, dating National President po ng IBP o itong samahan no, ng mga abogado Integrated Bar of the Philippines. Ayan. Magandang umaga po, Attorney Cayosa. Good morning, magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Yes, Johnny Banyes po, Judith Estrada Larino, Attorney Cayosa, maraming salamat sa pagkakataon muli na maabala kayo para makakuha ng reaksyon. Yan, Opo. syempre, oo, mainit-init. Opo. Pero bago yung bago yung sa desisyon ng Senado, gusto ko lamang malaman na direct from you, Attorney Cayosa, yung inyo pong tindig dito sa naging pagsuporta ng IBP sa deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment case ni VP Sara. Ano pong tindig niyo dito, Attorney Cayosa? Go ahead, sir. To be accurate, at kung basahin natin yung kabuuan ng statement ng IBP, wala naman silang categorical na kinikilingan. It merely states mga general principles sa konstitusyon at kung ano yung sinasabi ng konstitusyon. So, hindi naman sila nagsasabi kung sino ang tama, sino ang mali. Sa katunayan, kinikilala din nila, kagaya ng konstitusyon at yung mga prinsipyo ng separation of powers, constituent powers, kinikilala nila yung kapangyarihan ng mga congressman, ng Senado, at saka ng Supreme Court. So, ang malinaw lang ng sinasabi nila kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, kasi yan naman ang tinalaga ng konstitusyon na nag-interpret ng ating saligang batas at mga batas, tatalima ang lahat. Yun ang sinasabi nila. At malinaw naman din sa kanila na yung lahat ng sangay ng gobyerno, lahat tayo, no one is above the Constitution. So, yun ho naman na nararapat lang at mabuti naman at naglabas ng official statement ang aming organisasyon. Maintindihan din natin sana na ang IBP kasi they represent all the licensed lawyers of the Republic of the Philippines. So tinitimbang din nila, hindi kagaya namin o ng mga ibang mga abogado na in our personal capacities, mas free kami na magsabi mali o hindi. Kasi pag nagsalita ang IBP kasi, they represent everybody. Nakikita naman natin, iba-iba ang opinion ng mga individual na lawyers at yung mga iba pang mas malilit na organisasyon ng mga abogado. Right. Salamat po sa paglilinaw. Ngayon, talo naman po ako with your indulgence, Attorney Cayosa. Siya naging tindig at desisyon naman ng Senado na i-archive ang impeachment process or impeachment case ni VP Sara. Ano naman po ang reaction niyo dito, Attorney Cayosa? Go ahead, sir. Well, at least, at the very least, nagkapag-desisyon na ang isa sa mga key actors ng impeachment, no? Kasi ang main actors talaga niyan, ang mga ahensya na binigyan ng kapangyarihan at obligasyon ng konstitusyon, yung House of Representatives at saka yung Senado. So mabuti naman na itong Senado at naging publiko yung kanilang pagtatalakay ay naglabas na ng kanilang stand. Yung at least now there will be less speculation. For some, less hope, no? Dahil nga sa nangyari na desisyon tungkol sa impeachment. Pero hindi pa ho naman tapos yung proseso. Meron pang mga hinihintay na pangyayari. At maganda rin na hindi kinatigan o hindi sinuportahan ng Senado yung unang panukala ni Senator Marcoleta na i-dismiss na lang. So itong, kung napapansin ho ninyo, there was an attempt sa mga senador at ganun naman talaga yung mga political bodies, yung mga give and take, they try to accommodate. So yung mga amendment, sa kabilang panig naman yung position ni Senator Soto na hintayin na lang muna natin maging final yung decision ng Supreme Court. So maganda rin na
nakinig sila kay Senator Lacson na sinasabi, paano tayo mag-motion to dismiss? Wala sa ating rules yan. Kasi Tama. nga naman, hindi rin manilaw sa kanila, sila ba ay impeachment court o Senate Po. in plenary. Po. Hindi na nila masyadong tinalakay yun. So mabuti at least nawawala yun. Yung archive, yun ang naging compromise, middle ground. Kaya lang baka may parang halos pareho ang sinasabi nila sa tabling o archiving. Kaya lang meron hong sa detalye may pagkakaiba yung archive. Po. Attorney Cayosa, yaman din lamang at nabanggit nyo na nag-decide sila na bilang isang Senado. Hindi po ba questionable yun dahil supposedly dapat mag-decide sila Impeachment court bilang sila. impeachment court? Dahil impeachment process yung kanilang pinag-uusapan, Attorney right. Cayosa. Tama kayo dyan. At kami rin na masusing nag-aaral ng Constitution, yung sinasabi kasi na may desisyon ng Supreme Court, tama o mali, sumunod na lang tayo. That's the easiest way out. Nawawala sa konteksto yan. Sa ordinaryong mga kaso, pag Supreme Court, within its power, sa poder niya, kumbaga sa teritoryo niya, mag-decide, siya ang supreme na juez sa lahat. Yung supreme over the Court of Appeals. Pero the Supreme Court is not supreme over other branches of government. Co-equal di po ba? Co-equal? Co-equal. Opo. Ang supreme sa lahat konstitusyon. Kaya nga, yung iba, may punto yung iba na pagdating ho sa Senate impeachment, malinaw sa konstitusyon, walang pakialam ang Supreme Court yan. Ang magdi-decide ng merito niyan, yung mga senador. Mabuti sana kung hindi pa nagsimula yung impeachment court. Nanumpa na sila, nag-convene na sila. Kaya nakapagtataka na bigla na lang tumiklop ang Senado nag-ano dun sa utos na Supreme Court na medyo unusual pa. Nangyayari pa minsan-minsan pero under exceptional circumstances. Dito, hindi pa nga tapos yung, hindi pa pinal dalawang beses inuulit sa Senado, oy, sumunod na kayo. Nakikita natin ang punto nung marami na nagsabi, mukhang tumiklop kayo dito. Anong klaseng impeachment court kayo na bigla na lang kayong tumalima. So, parang ganun ang nangyayari. Nawala yung pagiging co-equal. Parang sumunod ng todo sa katasasang hukuman. Tama po ba, Attorney Cayosa, yung pagkakaintindi ko? Tama yun, no? Naintindihan natin, alam mo, kahit sana ganun din ang desisyon nila, mas maganda sana kung sila as impeachment court ang nagdesisyon ng ganun para ma-maintain yung balance of power. Para naman hindi sila mapuna na sinurrender nyo inabandon nyo yun yung role. So kasi alam nila controversial ito So siguro naisip nila, kunwari sa Supreme Court na lang tayo sumusunod. Pero sa sarili nila, meron na silang numero. Di ba mas maganda kung yan sa tingin mo, panindigan mo na lang. Di ba? Huwag ka nang gumamit ng ibang institusyon to make it more palatable to the public. Right. So ganun ang sa tingin ko ang nangyari. Na kaya din kung mapapansin niyo yung timeline, dinelay para hintayin yung Supreme Court decision. Parang sa tingin ng iba, parang ganun ang nangyari. Parang may mga nagko-comment nga po, Attorney Cayosa at Ma'am Judith, na mukhang talagang mahahalata kasi, na kung ganitong boto ang lalabas nang wala pa yung ng Supreme Court, parang politikang-politika ang dating. Minanipula? Oo, kasi hindi, parang yung sinasabi na dahil sa alliance talaga ang naging decision nila. Oo nga, oo. Can you comment on that, Attorney Cayosa? Kasi parang ang binabanggit, nagkaroon lang sila ng mas matinding paninindigan dahil pinanghawakan nila yung pagiging unconstitutional na Yung decision ng pasya Supreme ng Court. Korte Suprema. Apo, tama po ba, Attorney Cayosa? Pretty obvious naman, di ba? But yung tungkol sa politika, ganyan. Tanggap naman natin, no? Mas madaling intindihin kung we realize that the Senate is a political body. The Congress is a political body. Pero yung patungkol sa pananagutan ng matataas na opisyal ng gobyerno, malinaw ko sa konstitusyon, tinanggal yan sa Supreme Court. Bakit? Kasi nga, pati yung mga justices ng Supreme Court, pwedeng i-impeach diba? So, kaya ginagay yan sa
political bodies kasi para mas diretso ang pananagutan nila sa taong bayan. Bakit? Elected natin yung mga senador at mga congressman. Kung Natawa tayo yung natin. agrabyado, tayo yung winalanghiya ng matataas na opisyal, through our elected representatives, mas medyo titimbangin nila yung pulso ng taong bayan. Kasi may election yan regularly. Ang mga justices, hindi naman na-elect yan. So, Appointed, talagang it's in the political branch. Ang masama dito, parang himasukan o kaya pinakialaman ng Supreme Court yung trabaho nila na ngayon lumalabas, mali-mali pa yung facts o kaya judicial overreach talaga, gaya nung nababanggit namin nung umpisa pa lang. Po. Ngayon na lumabas ang desisyon at kinukumpira, yun nga ang nangyari. So, yung akala siguro ng mga senador na pag kumapit tayo dito, magtago tayo dito sa desisyon nito, okay na. Very controversial yung desisyon, di ba? Actually. Yun ang problema nila ngayon, yung hindi nakatulong yung desisyon ng Supreme Court sa kanila, bagkus para bang may additional punana sa kanila ngayon na poder nyo yan, kapangyarihan nyo yan. Kumbaga, Okay lang sa sumandal atin kayo kung sa yun Supreme ang Court. desisyon nila, pero panindigan nila. Yung bang magdesisyon ka na, meron ka na palang desisyon, maghihintay ka pa ng kadamay o kakampi. Ang nangyari, yung Masasandalan. kakampi nila, Tama po ba yung very term, Atty. controversial. Cayosa? Masasandalan. Oo. Hindi pa din yung pasandalan nila kasi ngayon ang daming controversial. Aha. Right. Sa pong lumulutang, Atty. Cayosa, ating Juday, mga kabalitaan, kabalitaktakan, yung binabanggit na naka-footnote ba ang tawag doon sa desisyon na isa sa pinagbasihan ng ponente, report ng isang malaking TV network. Kung Nako. ibabangga mo naman sa facts na naka-record naman sa kamera yung isang particular na isyong pinagtatalunan at pinagbasihan kung bakit sinabing unconstitutional itong prosesong ito. Anong reaction nyo doon, Atty. Cayosa? Hindi natin alam kung paano makakalusot ang Supreme Court sa punang yan eh. Yun ang isang napakalungkot ho. Kasi nga, magkamali ka, palitan mo na yung doktrina. Yun yung wisdom nyo, karunungan ninyo. Pero yung palitan mo yung katotohanan, mahirap yun. Dapat hindi ka nagkakamali yun. Black is black, white is white, di ba? So, kaya tuloy, ang laki ng puna. Kasi kung mali yung mga premises mo sa napaka-importanteng mga factual premises, kahit napakagaling ka, malamang magkakamali yung decision mo eh. Yun ang hindi natin alam. Binigyan naman sila ng pagkakataon dun sa MR. Tignan natin kung maginoo sila at aminin. Kasi ngayon, pati yung pinanggalingan nung kinukot nila, sabi, hindi ganyan ang aming report. Yun, Yes, may actually, official oo. statement eh. Oo, yung TV network, ano, Parang na-twist alright. yata ang something na term na ano eh. Alright. Oo. Opo. Oo, di ba? So, you don't even have to be a lawyer. Any law student would know na Iyan lang. any court cannot use yung mga news report as Yun. basis. Hearsay yan eh. Yun So, lang. ang dali lang tignan yung record ng mga congressman. Sinabi na nila yan sa kanilang submission. Nasa records po Hinaliwala nila eh. Sa records ng Kaya Congress pilipit eh. talaga, pilipit yung desisyon. Sa tingin po ninyo, dahil unanimous, mababaligtad pa po ba? Or babawin Kaya? ba ng mga maestrado itong naging unang desisyon nila? At kung sakasakaling babawiin, ano po ang dating nito at epekto nito sa proseso, Atty. Cayosa? Hindi tama yung sinasabi nilang hindi na mangyayari kasi nga historically marami ng mga kaso na ang Supreme Court mismo unanimous decision binabaliktad din nila unanimously. So Okay. yan ang importante. Pangalawa, di ho ba yung kung klarong doon lang sa facts, di ba? Kailan ba nangyari yung mga pangyayari? Malinaw na ngayon ang official records eh. So kung papalagam mo pa yan, talagang magsususpecha na. Mas lalong babagsak ang kredibilidad ng desisyon na ito. So we hope, pwede naman kung gusto nila. At saka isipin natin, di ba? It is the highest form of integrity to correct yourself if and when you are wrong.
Kaya bang gawin yun, Attorney Cayosa? Nararamdaman Hindi ba niyo mas ba? lalong kahiya-hiya yung lalabas kung Attorney, sakasakali? kung sakali. Well, yun ang marangal yun. Bayani ka, di ba? Na aaminin Tumanggap mo ka ng yung pagkakamali. at iwasto mo yung mali. Mhm. Kasi hindi, sa tingin ko, hindi mawawala itong issue na ito, lalong-lalo na yung mga factual issue kasi wala kang kawala doon eh. Maari pa yung mga doctrines, principles, you can use yung other doctrine to justify what you're doing. Pero paano mo sasabihin na naunang na-dismiss yung mga tatlong naunang mga complaint. Po. Kaya barred na yung pang-apat. Naunang dinesisyonan yung pang-apat. So mga ganun, yung sa logic, talagang hirap nilang tatakasan Opo. yun. Right. Isa na lang po, with your indulgence, Attorney Cayosa, unless mga anak pa ng yung sa isasagot ninyo, may dating po kasi na parang pagka kinwestiyon mo or parang nagkaroon ka ng duda sa sinasabi ng Supreme Court, ang pinapalabas nila, di ikaw na, mas magaling ka ba sa mga maestrado? Paano po natin itatama itong ganitong kaisipan, Attorney Cayosa? Okay, lagi sinasabi, attorney, Opo. no? The court of last resort. Oo, Ganyan. diba? Final ruler, Opo. final arbiter, whatever Arbiter. you call it. Paano Oo. po yun? Paano natin itatama yung ganong kaisipan ng mga kababayan natin, Attorney Cayosa? Well, ang usapin ho ng batas, no, kung ano ang totoo, black or white, yung mga prinsipyo ng justice, fairness, hindi ho yan nakukuha sa karunungan eh. Di ba? Nakukuha yan sa integridad at katapatan nung nagdidesisyon. So, wag naman sana nilang sabihin na wag na nating pansinin yan kasi silang pinakamarunong. Mismo ho yung mga justices ng Supreme Court, inaamin nila na hindi naman sila yung pinakamarunong sa lahat. Hindi naman sila Diyos, gaya ng sinasabing God's of Padre Fabra. So, sila mismo ang nagsasabi niyan. So, we have to disabuse. Magandang dinidiscuss ninyo ito. Kasi yung, parang ano lang yan nagkamali yung mayor, nagkasala. Mayor yan mag-mayor ka muna. Yes. Yan, ang Oo. ganda na example mo, Attorney Cayosa. Tsaka parang, sorry po, parang yung sinasabi mo na, pag nagkamali ba ang mga magulang natin, tayong mga anak, walang karapatang magsabi na, pa or ma, parang Mag-call mali out, yata. no? Oo. Baka pa kailangan mo pang paliwanagan kami para malaman namin yung naging batayan mo para magsabi ka ng ganyan. Di ba? Tama, di ho ba? Kung gusto mong respetuhin ang iyong desisyon, pasya, sino ka man, tatay, mayor, boss, o kaya sino, Supreme Court kasama na, di iliwanag mo. Kasi kung kitang-kita yung mga pagkakamali mo at hindi lang ordinaryong tao nakakakita, yung mga magagaling din at may matinding pinanggagalingan o experience, di ba? The wiser is tignan nga natin ulit, di ba? Suriin natin ulit. Mas nirespeto yan yung kahit magulang natin, kahit sino, kahit boss natin. Di ba mas nirespeto natin kung mali sila at they are humble enough at they are courageous enough. Nagkamali kami dito. Iwasto natin. Yes. Attorney, ang tanong doon, kung tatanggapin ba nila? Di ba? May mga ganun. That's another thing no? Na kahit bugbugin mo ng, not really batikos, pero yung ano ba tawag doon na partner John? Parang Yung questionin mo, pangungonsensya, questionin mo, etc. pa. Yan, sa linyang yan. Ang tanong doon, tatanggapin kaya? Pag ganun ho, di ba, ilipat natin kung yan ay presidente o yan ay nasa executive branch na maling-mali na pero pipilit na. Di ba ang tawag natin dyan kung minsan diktador? Yes, Opo. oo, malinaw. Nasaan pa yung ating rule of law? Kasi yung rule of law, palaging sinasabi na rule of law, rule of law. Sabi nga ni Justice Leonen, paboritong term yan, rule of just law. Saan mo naman pupulitin ang rule of law kung mali-mali yung factual basis? Di ho ba? Ayun. Oo. Yung bang, saan mo naman, pati ho yung prospective effect. Sa basketball na lang, di ba? Pag sinabi ito yung rule sa basketball, nung natapos na yung second half, tapos ito binago yan, tapos lahat ng mga na-shoot dun sa second half, baliwala yun.
Bawal yung gano'n, di ba? Correct. So basic one, yung kung gusto mong baguhin yung patakaran, prospective yan. That's a basic principle in justice, in fairness, whether in the Supreme Court o sa negosyo, kahit saan, di ho ba? So, yun, ang hirap mong ipaliwanag yung mga ganyan. Kung hindi mo babaguhin, magsususpect ang taong bayan na baka meron kayong ibang batayan. Hindi talaga yung rule of law Ano ho ba o yun? yung constitution. Oh, attorney, parang we smell something fishy. Correct. Hindi natin matatanggal yan kahit nga anak, di ho ba? Yes. Kung yung tatay o nanay maling-mali, kitang-kita na ng lahat. Pero ano pa rin, talagang iba na ito, parang gano'n. And that is very important. And I hope the justices of the Supreme Court realize that sila na nga yung pinakamahinang sangay ng three branches of government. Their only strength is the wisdom and the correctness and the fairness of their decision. Dadagdagan mo pa sa ganito, di mas lalong mawawalan ng galang ang taong bayan o yung mga ibang institusyon, di ba? Dalawang chief justices na nila ang tinanggal sa impeachment yung isa naman, sila mismo nagtanggal, na questionable din noon. So, they keep on weakening themselves. So, we have to pray for them kasi mahalaga ho yung delicate balance of the powers of the executive, legislative, and the judiciary. Kung hindi maayos ito, hindi katanggap-tanggap, ma-erode yun ma-erode yung ganung delicate balance. And we don't know. Times change, politics change, down the road, baka meron ding mag-aabuso ulit. At sabihin, kayong maniwala dyan, tignan yung ginawa dito. Oo, tama. Alright. Attorney Cayosa, as much as we want to, pero talagang tinatalian po kami ng oras. So for the meantime, we will rest our case. For the meantime. Thank you so much, Pero Attorney natawagan Cayosa. na rin natin si Attorney, no? At For gagambalahin ka pa rin po follow-up namin sa mga susunod na update. pagkakataon para magbigay linaw sa mga isyong legal. Salamat po, Attorney. Good morning. Okay, hanggang Happy kaya weekend. po. Maraming salamat. Opo. Magandang Happy umaga weekend. sa lahat. Happy Apo. weekend, Attorney. Thank you po. Alright. Ano? Yan po mga kabalitan-taktakan, si dating IBP National President Domingo Cayosa.